viewers, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Koi's Repair and Tutorial. So ayan mga viewers, magre-repair tayo ngayon kahit gabi na. So yan. So i-repair natin itong i-repair ko po itong isang mga viewers, isang box fan. Ayan. So ang brand naman nito ay isang tawag diyan 3D. Ayan kung nakita nyo. Ayan yung kanyang brand 3D. Classic model. Ayan, new generation. So sabi ng customer ng mga kabis, ito daw ay walang power. Yan. Hindi gumagana. So, ang gumagana lang nito, itong kanyang lober. Ayan. Ito, umiikot ito. Pero yung pinaka motor nito or pinaka fan niya, hindi daw gumagana at hindi umiikot yung kanyang LEC. So, yan. Ito try natin ito mga kabis. Tingnan natin kung totoong hindi siya gumagana. Yan. Ano natin gawin ay ipa-plug lang natin to. So, nga pala mga kabers, bago pala natin to ipagpatuloy. So, sa mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel, so, huwag niyo pong kalimutang mag-like at higit sa lahat, pakisubscribe na aking channel mga kabers at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay nyo na rin sa all para matik po ay ma-notify kayo kaagad mga kabers sa mga video tuwing ako'y nag-upload. So, yan. Start tayo dito mga kabers. So, ipa-plug natin po ito mga kabers para matingnan natin kung totoong walang power po ito. So, na-plug na po yan. Ito yung kanyang na-plug ko na po. So, nababulol pa ako So, yan. Ito nakalagay na low. So, sa low tayo. Yan, wala mga kabeso. Yan kung nakita nyo, yan hindi ata kita yung ilisi. Yan, yung ilisi Yan, kung nakita nyo, hindi umiikot yung ilisi. So, i-number 2 natin or sa medium. Yan. Wala. High. Yan, wala. Pero pag itong lower niya, natin yung lower, ayan. Umiikot yung pinaka-lower. Pero kung nakita niyo yung pinaka-LEC, hindi siya umiikot mga ka-viewers, yung LEC niya. Yan, i-off ko muna itong yung lower. So, off siya lahat. So, yan. Yan ako siya low. Yan, pakita ko sa inyo ha. Yan low. Yan, number 1. Yan So, nakalo na yan ha. Tingnan nyo kung umiikot ba yung kanyang pinaka-LEC, di ba? Wala. So, yan. Yan po ang ating solusyonan mga kabis. Bakit hindi umiikot yan? So, kailangan natin tong tester mga kabiwers. Titry natin yung ng tester. Tumba mo natin siya mga kabiwers. Ganon. Para madali nating yan. Yan, ganun lang mga kabiwers. Tumba lang natin. Kasi po. So, sarap yung tester ko. So, ito yung tester ko mga ka-viewers. Yan. Yan po aking tester. So, ito natin siyang i-on. Yan, naka-on na. Yun. So, naka-auto tayo mga ka-viewers. Naka-auto. Hindi ata kita. Yan. So, ito yung kanyang power cord. Ngayon, i-plug natin natin itong ating ito. Yan. So naka number 1 tayo. Uy, iba yung reading niya. Ayan 185 yung number 1. Nako. Delikado tong motor nito 181. Number 2 180. At sa number 3 yan, di pala. Ito pala number 3. Yan. 218. So baka makapal yung nito. Dapat number 3 dapat sana siya. Iba siya. Yung number 3 ang mataas. Patay. Bakit naging mataas yung number 3? Dapat number 1 yung mataas. Pero yung number 1 niya ay 179 lang mga ka-viewers. So itong number 2 niya, ayan, ito number 1 yan number 1 185. Tapos bumaba pa ng 179. Number 2 175. Number 3 207. Iba tong nito Iba yung kanyang reading mga ka-viewers. Tapos masyadong mababa. Yan. So i-open natin yan mga ka-viewers. Tingnan natin kung madala pa to sa
repair. At nung itinitas ko sa kanina, narinig ko ay ano lang, nagbabibrate lang mga ka-viewers. Yan. So nagbabibrate lang siya kanina mga ka-viewers. Yan, yung kanyang mga screw ay ano na lang, konti na lang. So ibig sabihin, ginalaw na to ng may-ari ito mga viewers. Yung may-ari ito ay siguro sinubukang i-repair. Sila yun. Sa dalawa. Tatlo na lang ata yung screw na natira dito mga viewers. Yan. So yan. Iyan na natin ito mga ka-viewers. Tawag dyan. Open natin tong kanyang pinaka cover dito. So ilang ano na lang yung screw na nakalagay. Siguro ito ay ano talaga, ginalaw ng may-ari. So kailangan natin tong i-test yung doon sa switch dahil iba yung reading niya. Yung pinaka number 1 napaka baba. So dapat sana yung number 1 ay mataas, tapos sa number 3 mababa dahil yan po ang ano ng ohms law. Yan, so pag sa windings tulad nito mga electric fan, so dapat talaga number 1 pinaka mataas at mababa naman yung pinaka number 3. So ganun po talaga dapat mga ka-viewers. Pero kung nakita nyo kanina nung itinitest ko, medyo nagtaka ako yung number 1 napakababa, ang number 3 mataas. So iba yung kanyang reading mga ka-viewers. Yan. So dyan ko lang ilagay yan, yung kanyang pinaka-cover. So ngayon, ito na yung kanyang motor mga ka-viewers. So ito, i-open ko muna itong kanyang mga ang daming screw. So hindi ko na ipakita mga ka-viewers pag open ito para hindi tayo matagalan. Yan, so stay tuned lang ulit mga ka-viewers. So yan, na-open ko na po siya mga ka-viewers kung nakita nyo. Yan po, so na-open ko na siya. So nakita nyo, malambot naman yung kanyang, yan, malambot siya mga ka-viewers. Yan napakalambot niya. So malambot siya mga ka-viewers. Ibig sabihin, yan yan. So next natin gawin ay yan, tatanggalin natin ito niya mga ka-viewers, yung kanyang yan, yung screw na to. Yan, tatanggalin natin siya mga ka-viewers at ating hatakin. Ako, matigas. Ang tigas niya mga ka-viewers, ayun ang matanggal. Nako, kagwang na. Yan, so try natin siyang try natin siyang ganun para lumuwag. Okay. Ano siya mga ka-viewers Yan.
matigas siya mga ka-viewers. Yan po. So, na-open ko na mga ka-viewers. At, yan. Tingnan nyo siya. Pakinggan nyo siya mga ka-viewers. Yan. Maingay mga ka-viewers. Maingay siya. Inom na ako ng tubig. Yun. Yun o. Maingay siya. Tapos, ayun. Maluwag siya mga kapso. Mayroon siyang kalog yung kanyang bushing. Wait lang pakita ko sa inyo. Yan o. Pataas pababa. Kalog. Yung pag ganyan, normal lang talaga yan na may distance. Pero yung pataas pababa, dapat wala yan mga ka-viewers. Yun o. So, mayroon siyang kalog. Saan na yun? Yan. So, meron siyang kalog mga ka-viewers. Yan o. So, linisan ko muna to. At natin tong palitan ng bushing. Baka bushing problema nito kaya ayaw gumana. Pero nagtaka lang talaga ako sa kanyang kanyang reading dahil iba man. Mas mataas man yung number 3 na dapat sana yung number 3 or high ay mababa yung reading kumpara sa number 1. Pero iba siya mga ka-viewers. Tingnan natin mamaya. Yan. So, yan. Tanggalan ko din muna pala tong kanyang motor. Yan. Sakaling yan mga ka-viewers. Yan. So, doon pa sa kabila yung screw nito Yan. Skat yung kanyang So, mga ka-viewers Yan, ito yung kanyang screw. 4 din yung nito. Screw, daming screw ng electric pa na to. Minsan tamad i-repair dahil daming screw. Sa screw pa lang, ubos na yung oras mo sa pag-repair sa kanya. Yan. Yun. Yun. Ayun. Tanggal na mga ka-viewers. So dahil natanggal na yan, atin siyang iganon Iganon. Dahil i-open din natin yung 4 na yan. Ayan. Bago muna yan, atin mo nang pagpagan. So, grabe ang grabe ang pulbos or likabok. So yan, tanggalin ko muna ito mga kabisa. Itong 4 na screw, daming screw nito. Nako, maubos ang oras natin ito sa pagre-repair ng pagtanggal ng kanyang screw. Yan, so balikan ko lang kayo mga kabisa pag natanggal na yung screw na yan. So yan, stitch na ulit mga viewers. So yan mga kabisa, so yan, natanggal ko na yung screw niya mga viewers. At ang daming sa lalim, alikabok. So yan, paano ba to? Yan, kaya ating lagyan ito ng sapin itong kanyang motor. Yan, kuha muna ako ng sapin mga kabirsa. At ating lagyan ng sapin yan para hindi ma-damage
Yun. So, ito na yung kanyang pinaka-stator windings. Yun. Yan. So, natin na po siyang babalutin mga viewers ng tawag dyan. Yun. Ayun. So, ganda ng mga viewers. Sipo. Daming alikabok. Ayun. Yan. Parang naubusan talaga ng ano mga viewers. Langis. Yan. So ito naman yung isa. Yung sa unahan. Yan. Dito. Napaka mga viewers. Maluwag. Ano? Nako. Yan. Maluwag. Yan o. Yan o. Yan. Laki ng awang niya mga viewers. May problema na yung bushing. So yan. Mga viewers, itis mga atin itong kanyang pinaka-kapasitor. Kung buo ba din pati yung kanyang kapasitor. At dahil 1.5 yan, dapat makareading tayo dyan ng 1.5 microfarad para masabi natin na buo yung kapasitor. Dahil pag yan po ay hindi na nagre-reading ng 1.5, for example, nagre-reading na lang siya ng 1 microfarad or 1.2, 1.1, so sira na po yan, mababa na po yung kanyang capacitance. So dapat yan ay 1.5 or 1.4. So pag 1.4 mga bes, pasok pa yan sa 1.5 dahil yung kapasitor naman natin ay may nakalagay naman na plus and minus 5%. Yan, kung bababa sa 5%, pasok pa rin yan. So yan. So yan po tester ko mga bes. Yan, dating ititis yan yung kanyang pinaka kapasitor kung buo pa ba or hindi na. Yan. So dito tayo sa isang wire ng kapasitor mga ka-viewers. Pasensya po, medyo pause tayo dahil tamaan tayo ng ubo at sipon. So yan. Yan. 1.2 na lang mga ka-viewers. 1.2. Mababa na siya. Yun. So mababa na. Yun. So yan. 1.2. Medyo mababa na siya mga ka-viewers. Dapat 1.5 yan. So natin lang palitan na maya. Yan. Dito mga tayo mag-focus sa ito. Sa kanyang kanyang bushing dahil medyo maluwag na. Yan. So yan, kapalitan ko nga ito ng mga kabisa ng tawag dyan. Yan, so papalitan ko nga ito mga kabisa ng ng bushing. Yan, dahil sira man yung kanyang bushing, maluwag. Yan, dahil kung nakita nyo naman kanina, tinitest ko siya. So siya, tawag dyan, mayroon siyang alog, yan pakita ko sa inyo na maalog na yung bushing, yan oo, yan, di pa klaro blurred, yan, yan yan, yan, alog na. So kailangan ko itong palitan ng bago. Ayan, itong palitan ng bagong bushing mga ka-viewers para gagana to uli. Saan yung nahulog?
Nahulog ah. Pagwang na. Yan. So, ganun po ang pagtanggal nito mga kabers. Oh. Ganun na lang siya. Yan. Tapos dandahanin pataas. Yan. Yan. Ayun. Tanggal na. So, mayroon pang isang lock. Yan. So, tatanggal natin ito mga kabers. Yan. So, maliit ko na screwdriver. Wala pa yung ko isang screwdriver na maliit. Yan. Yan. So, ibuka lang natin ito mga ka-viewers ha. Ito. Ganun lang. Tapos itong isa. Yan. 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 Naku, nabiyak na mga ka-viewers. Kagwang na. Ito lang mga ka-viewers ha. Yan. Yun. Kasi pagtatanggalan pa natin to, pwede naman pero matigas mga ka-viewers. At baka mabiak din yung kanyang lock. Medyo matigas siya mga ka-viewers tanggalin. At lang mga ka-viewers ha. Tanggalin ko muna. Yun. Nahulog na. So wala na mga ka-viewers. Wala na yung busing na tatanggal ko na. So ngayon lakin muna itong event para may pasok yung tawag dyan, yung bagong busing mga ka-viewers. Yan, ganun lang. Hindi pala kita sa hindi pala kita sa kamera. Kagwang na. Yun. Yan. So, yan lang. So, meron na akong bago dito mga kabers. Kuha tayo ng isang busing na bago. Ito. Ito. Ito po yung ating ipalit dyan mga ka-viewers. Mag-focus Yan. So ito po mga ka-viewers yung ating ipalit. Yan Yan. Yan. So balakyan ko muna mga ka-viewers. So yan, nalagyan ko na ng bushing mga ka-viewers. Pasensya natin hindi ko na pinapakita sa inyo dahil para hindi na haba itong ating video. At medyo masakit na rin yung mata ko dahil gabi na mga ka-viewers. So yan, so maraming mga video dyan kung paano magtanggal at maglagay nito. So maaari nyo pong bisitahin yun mga ka-viewers para malaman nyo rin kung paano magtanggal at maglagay ng bushing. So yan, so ito lagyan natin ng ang oil. Yan. Nakita naman kayo na tinanggal ko yung bushing at pinalitan ko siya ng bagong bushing. Yan. So ito po yung tinanggal ko mga kaberso na bushing. Ayaw makita. So yan po. So ito na po yung bago na pinalit natin, ayaw makita. Ayaw focus. Yan. Yan na po yung bago na pinalit natin. So babasahin natin tong sa gitna, sa lalim. Dahil ito basa. Yun. Tapos ito namang isa. Dahil nalagyan naman to ng ng oil kanina. Yan, yung isa.
So may oil na yan kanina. So dito tayo ngayon sa ano mga ka-viewers. Yan, sa kanyang kapasitor dito. Itong kapasitor na to, yan o, hindi ko muna ikakabit yan. Yan, pinutol ko naman yan. So, dahil mababa na yan, nakita nyo naman kanina, mababa na yung reading niya. So, kailangan na din yung palitan mga ka-viewers ng kapasitor. So, gagamitin ko naman yan yung kapasitor ay ito. Ito. So, kahit sikanan to, good pa to mga ka-viewers. Yan, pang testing lang naman kung gumagana. Yan. Sakit na yung mata ko mga ka-viewers dahil alang oras na. Mag alas 12 na ng madaling araw mga ka-viewers. Yan. Hindi pa kita. Kagwang na. Capacitance din o. Yun. Yan o. So good pa to siya mga ka-viewers dahil 1.4 pa to ang reading nito. Yan o. 1.495. So 1.5 pa siya mga ka-viewers. 1.4 yan o. So 1.5 pa yan. Good pa yan mga ka-viewers. So try ko muna itong ilagay dito. Pero bago pa to, yan, lagyan ko muna itong, i-assemble ko muna itong ano mga ka-viewers. Itong makina. Hindi ko na ipakita sa inyo mga ka-viewers para hindi na haba. So i-assemble ko muna itong motor. Yan. So ayan mga ka-viewers, ay na-assemble ko na. Yan. So yung kanyang kapasitor ay hindi ko na i-connect dahil kung nakita nyo kayo na sa reading itong kapasitor na to ay yung sa original ay sira na dahil 1.2 na lang. So ngayon itong nilagay ko siya, itong 1.4 microfarad na kapasitor ito. Yan po ang nilalagay ko. So yan. So atin na po siyang i-test mga ka-viewers kung ano mangyari nito, kung okay na ba to. Pero take note mga ka-viewers ha, nung tinitest natin kanina itong ano na to, electric pa na to, yung kanyang number 1 or low napakataas, mataas kumpara sa number 3. So doon pa lang ay magdududa na kayo mga ka-viewers ha, nasira talaga yung kanyang motor. So tinatry ko lang palitan ng ng bushing para makita nyo rin, diba? So nakita nyo naman kanina, tinitest ko yung number 1 or low, number 2 medium or number 1 low, number 2 medium or high. Ito man nakalagay dito, low, medium, high. So ito, kita ko sa inyo ha. Nakalagay dyan low, medium, high, tapos grill on. So itong low 1, medium, number 2, number 3, high. So nakita nyo kanina nung tinitest ko, yung kanyang motor ay mas mataas yung sa number 3 kumpara sa number 1. Yan. At saka yung number 2 at number 1 magkasing tugma lang yung reading. So hindi yan good mga ka-viewers pag ganyan yung reading ng motor. Hindi yan good. So pinalitan ko lang siya ng bushing kasi tinatry ko siya na baka sakaling iikot. Pero doon pa lang sa reading mga ka-viewers ay mali na yun. Doon pa lang sa reading niya na mas mataas yung number 3 kumpara sa number 1. Tsaka yung reading niya ay mga 100 plus lang. So dapat itong motor nito, dahil manipis naman tong windings niya at yung kanyang stator ay manipis din. Nakalagay dito ay 70 watts daw pero manipis naman yung pinaka windings at yung stator manipis din. So iwan ko lang. So di ba nakita niyo naman kanina. So para sa akin may mali yung reading niya dahil mababa yung reading, tapos mas mababa yung reading sa speed niya, tapos yung sa number 1 at sa hanggang number 3 mas mataas pa yung reading sa number 1 sa number 3 kumpara sa number 1. So mali yun. So ngayon ititest natin siya mga ka-viewers. Tingnan natin kung gagana ito para makita nyo rin. Yan. So yan, ito na po yung kanyang pinaka power cord. Plug natin siya. Yan. So baka sabihin nyo na walang kapasitor. Yan po yung kapasitor nilagay ko. Yung sa original hindi ko na ginamit dahil dahil sira naman yan. Dito naman yung dulo dulo sa dulo. Pinutol ko na. So yan, test tayo. Lagay natin sa number 1. Huwag natin hawakan dahil baka makukulinti tayo dyan. So low. Yan
ayun, ayaw umikot. At nung mapakiramdaman ko siya, yan humugong lang. So, number 2, mas lalo. Number 3, ayun, wala. Yan, wala talaga mga viewers. So, yun. Yun po ang kabisa. So, isa po ito sa nasira yung kanyang pinakamotor. Dahil yung test ko rin kanina ito sa kapasitor, napakababa. Nakita nyo kanina, 200 plus lang yung sa kapasitor. Itong linya na to. Yan. Dapat mataas to mga kabis Nasa mga 500 plus pataas. 500, 650, 700. Yan. Ganon yung reading sa kanya. 700 or 600 pataas mga viewers. Pero nung nakita nyo kanina, itong dalawang wire na to sa kapasitor, nakakuha lang tayo ng 243 ba yun? Yun. So yan. So para maniwala kayo, pakita ko sa inyo uli na nahugot ko naman yung electric fan. So tanggalin natin. Pakita ko sa inyo yung reading nito mga kabisa para maniwala kayo na hindi ako nagsisinungaling na mababa yung reading dito. Yan. Ayan. So sira na po ito mga viewers, electric fan na to. Kailangan itong palitan ng bagong motor. Yan ang tester ko mga viewers. Dito diba? Ito yung isang wire, yung brown. So, lagi ko sa tester ko Tapos ito namang ito sa common. Yan. Yan sa kapasitor to Yan nakita nyo 205, 254, napakababa. So sira na po talaga siya mga viewers. Doon pa lang sa ng kapasitor, sira na po siya. Sa reading sa kapasitor, dapat 500 pataas yan mga viewers. Yan. 500, 600 or 700. Ganon yung reading yan. Yan. Pero nakita nyo, 251 lang. So sira na po talaga yung pinakamotor. Yan. Yan. So hanggang dito lang po itong video na ito mga viewers. Dahil sabihin ko sa may-ari nito na yung motor nito ay sira na. Yan. So ganun lang. So hanggang dito lang mga viewers. So kung meron, bago pa tayo magtapos, dahil medyo masakit na yung mata ko dahil mag-alauna na ng madaling araw. So yan, bago pa tayo magtapos mga viewers, mega lang shoutout po sa inyong lahat, sa mga silent viewers dyan, organic viewers, yan, sa mga subscribers ko, yan, sa mga kadikat ko, lahat na nasa mo suporta sa aking channel. Mega lang shoutout po sa inyong lahat. Yan. So ako po ay taos puso nagpapasalamat po sa inyo mga ka-viewers. Yan, kung wala kayo, wala din po ako dito sa Papa Vlog. So yan, mga ka-viewers, hanggang dito lang po at kita-kita tayo sa next kong mga video. So yan, bye po mga ka-viewers. At sorry po, hindi natin na-repair ito dahil yun na po ay sira na po yung kanyang pinakamotor. So yan, bye-bye.